pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali dahil mas lalo lamang nitong pinapagulo ang sitwasyon at dumadagdag sa problema ng isang tao. Ikaw kapuso, ano ang gagawin mo kapag nakagawa ka ng pagkakamali na pwedeng makasira ng isang tahimik at maayos na relasyon? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexa, 32 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko itong sulat dahil baka makilala ko ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman sinadya ko pong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay. Papa Dudut, may 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Arnold nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal naming hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak, hindi ba? Ang sabi ng doktor noon ay wala namang may diferensya sa amin ni Arnold. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatawa talaga naming mag-asawa. Sa aming dalawa kasi ni Arnold ay ramdam ko na yung asawa ko ang mas excited nang magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako ay kaagad naming susundan ang susundan yon hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganon karaming anak ang gusto ng asawa ko at ganon siya ka-excited sa magiging baby namin na ilang taon naming hinintay. Kaya lang isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa. Nakunan ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Etong lugaw, kumain ka na Alexa. Salamat. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw makauwi bukas. Mabuti naman para hindi na lumaki pa ang babayaran nating bill dito sa ospital. O anong ibig mong sabihin yan? Na wala akong pera? Hindi naman sa ganun, Arnold. May pera trabaho ko Alexa. Kaya kong bayaran kahit magkano pang abutin ng bill na sinasabi mo dyan. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Para kasi pinaparating mo sa akin na wala akong kwentang asawa sa'yo eh. Nagtatrabaho ko ng maayos para maibigay ang lahat ng pangangailangan mo at ng dapat na magiging baby natin. Alam ko naman yun. Alam mo pero hindi ka naman marunong makinig. Ano bang ibig mong sabihin? Alexa, ilang beses ka nang pinayuhan ng doktor na pumirmi na lang. Di ba sabi niya sa bahay ka na lang at magpahinga? Pero sinabi niya rin naman na kung pakiramdam ko kaya kong magtrabaho, walang problema kung magpapatuloy ako. Nandun na tayo sa kaya mo nga. Pero hindi naman kaya ng baby natin. Magkaiba yun. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa'yo, dapat sinunod mo na lang ang pinayo sa atin ng doktor. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sanay nang nasa bahay lang, di ba? Kita mo na? Ang tigas talaga ng ulo mo. Tutupad din talaga sana ako sa usapan natin na maaga ako magma-maternity leave. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Kasi ramdam ko na kaya ko pa talagang magtrabaho. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin. Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na wag munang magtrabaho. Pero naging maingat naman ako, di ba?
Mula sa pagkain at pagkilos ko, lahat ng bili ng doktor sa akin, sinunod ko. Hindi mo sinunod. Kasi kung oo, hindi mo mawawala ang baby natin. Palibhasa, napakamakasarili mo. Wala kang pakialam sa magiging anak sana natin. Hindi totoo yan! Mahal ko ang baby natin! Ang sabihin mo, mas mahal mo yung sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung leche yung trabaho mo eh. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa'yo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano bang gusto mong iabot ko sa'yo tuwing sweldo ko, ha? Gusto mo ba na ibigay ko na sa'yo ang buong sweldo ko at gumapang na lang ako papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ano? Ganun ang gusto mo? Arnold, sinabi ko na naman sa iyo ang dahilan kung bakit ayoko mag-resign. Masyado na ako napamahal sa trabaho ko at hindi ako sanay na palaging nasa bahay lang. Kita mo na? Napakamakasarili mo talaga. At wala kang pakialam sa baby natin. Ako lang! Ako lang talaga nagmamahal kay baby. Ako lang, Alexa! Papadudot nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkabit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin nga ako na mas mabuti pa nga kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lang akong magma-maternity leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho ay bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw, Papa Dudut. Sobra din po akong nasaktan noon at syempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon ay ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro nga ay kasalanan ko talaga pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ng karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Arnold. Dahil kahit na hindi niya diretsyong sinabi sa akin ay alam kong galit siya. At ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut. Ano? Wala pa bang resulta? Sandali lang, nilalagyan ko pa ng ihi ko tong pregnancy test kit. Bilisan mo na dyan. Tapos dito na lang natin hintayin ang resulta. Sige, saglit lang. Ay, sana talaga 2 guhit na lumabas dito. Sana mabuntis na ako. Alexa, ano ba? Ang tagal mo naman dyan. Eto na nga, lalabas na ako ng banyo. Nasaan yung pregnancy test kit mo? Eto, lalagay ko na dito sa lamesa. Oh, bakit wala pa lumalabas na kahit anong guhit? Saglit lang, Arnold. Maghintay lang tayo ng konti. Ayan na, may lumalabas ng guhit. Sabi sa'yo, mabilis lang yan eh. Teka, ano to? Isang guhit lang ang lumabas? Ibig sabihin, negative pa rin ang resulta. Hindi ako tanga, Alexa. Alam kong ibig sabihin ng isang guhit na yan. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka pa rin buntis? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? May katawan mo yan. Alexa, 2 beses sa isang buwan ka mag-pregnancy test. Pero puro negative naman na lumalabas na resulta. Anong magagawa ko kung ayaw talagang mag-positive ng resulta? Eh di ba ang sabi mo kagabi, delayed ang regla mo? Oo, pero isang araw pa lang naman akong delayed. Saka sumasakit na rin ang puson ko ngayon, baka mamaya lang reglahin na rin ako. Sana pala hindi mo na lang sinabi sa akin para hindi na ako nagmukhang tanga na umaasang buntis ka. Pasensya na, Arnold. Nadulas lang naman ako nang sinabi kong hindi pa ako dinadatnan. Puro ka na lang pasensya. Siguro hindi mo sinusunod mga bili ng doktor sa'yo, no? Siyempre sinunod ko. Iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin eh. Eh bakit nga hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon? Doktor naman ang nagsabi na kailangan lang nating timingan ng pagsisex para makabuo tayo ng baby.
Anong timing pa ba ang kailangan? Halos 1 taon na tayong sumusubok pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ang umasa, alam mo ba yon? O bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman ah. Mas pagod pa nga ako sa'yo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo siguro, dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na muna magtrabaho. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na to? Kasi ang sabi ng doktor, kailangan mong iwasan ng pagod at stress. Sa tingin ko, masyado ka na nabibigyan ng stress ng opisina nyo. Arnold, kinakaya ko namang hatiin ang oras ko. Saka ayokong mag-resign kasi sayang naman yung promotion na binigay sa akin ng boss ko. Kita mo na? Ayaw mo talaga siguro na magkaanak tayo, no? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Kasi kung gusto mo talagang makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pagre-resign mo sa trabaho. Baka naman nakakalimutan mo, Alexa. Yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, di sana kasama pa rin natin si baby ngayon. Papadudod ilang beses pa kaming sumubok ni Arnold na gumawa ng baby pero palaging negative ang lumalabas sa pregnancy test kapag na-delay ako. Yun ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko. Hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng mga doktor kaya raw siguro ay hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinasabi niya na baka sinasadya ko na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauuwi na naman sa pagtatalo ang paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako pero pakiramdam yata ni Arnold ay siya lang ang nawala ng anak. Palagi niyang pinamumukha na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak kami. Pero sinasabayan ko naman ang effort na ginagawa niya. Dahil kahit ako ay gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nire-reseta sa akin ng doktor at nag-i-exercise din ako kahit na hindi ko yung ginagawa dati at kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng doktor pagdating sa pakikipag-romansa ay sinunod ko na kahit pa nahihirapan ako. Pero wala talaga, hindi pa talaga binigay sa amin ng Diyos noon ang oras para muli kaming magkaroon ng anak, Papa Dudu. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot habang tumatagal ang pagsasama namin ni Arnold mula nang makunan ako ay mas dumadalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng pregnancy test ko. Nung una, madalas siyang sumasama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor pero hindi nagtagal. Ako na lamang ang mag-isang pumupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayoko talagang mag-resign dahil kaka-promote ko lang din noon ay sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Arnold na iwanan ng trabaho ko. Papadudot. Akala ko kahit paano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Arnold dahil sa ginawa ko. Umasa po ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko po siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin po yun nangyari lalo na nang magsimulang malulong si Arnold sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uuwi siya ng lasing sa madaling araw
Mainit ang ulo at kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yon ay tiniis ko pa rin, Papa Dudut. Dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papa Dudut. Nasaan na ba si Arnold? Sana naman sagutin na niya tawag ko. Eh, ano ba yan, Arnold? Ba't hindi ka pa rin sumasagot? Mag-aalas 11 na ng gabi, wala ka pa rin dito sa bahay. Ay, nandiyan na yata siya. Siya na yata ay nagbukas ng gate. Tingnan ko nga dito sa bintana. Ah, siya na nga. Ay, nako. Ang hina naman ang mga kasama ko sa alak. Nabitin lang tuloy ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay lang naman kasi kitang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Wala ka bang mata para tingnan ng oras sa relo mo? Wag mo akong pilosopuhin, Arnold. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Hindi ko alam kung nasa ang lupalop ka na ba o kung uuwi ka pa dito sa bahay natin. Sino ba kasing may sabi na hanapin at hintayin mo ako? Asawa mo ko. Natural lang na mag-alala ako sa'yo dito sa bahay natin. Asawa nga kita. Pero hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Anong sabi mo? Tumabi ka na nga lang dyan sa dadaanan ko. Gusto ko na magpahinga. Hindi! Gusto kong marinig uli yung sinabi mo kanina. Tumahimik ka na dyan, Alexa. Ah. Pagod ako sa trabaho. Kaya wag mo nang painitin pa lalong ulo ko. Arnold, bakit ba palagi ka na lang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim na ang gabi tapos lasing pa. Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Bakit ba paulit-ulit mo na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign na kaagad sa lintik na trabaho mo, hindi siya mawawala. Pero hindi ko nga ginusto yung nangyari na yon. Hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Tumahimik ka na nga. Kahit naman anong sabihin mo, hindi na siya mabubuhay. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga. Hindi! Pag-usapan natin to! Dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo akong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Arnold! Sisihin mo pa ako sa pagkawala ni baby! Murahin mo ako kung gusto mo, sige lang! Yun naman talaga ang gusto mong gawin, di ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na uli ako nang matapos na to! Sabi ng tumahimik ka na, Alexei! Naririnig na ako sa'yo! Dada ka ng dada! Ano? Masaya ka na? Masaya ka na sinasaktan mo ako? Nababawasan na ba yung galit dyan sa dibdib mo? Arnold, naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka at yung galit mo sa akin. Alexa! Saan ka pupunta? Alexa, huwag kang bastos! Bumalik ka rito! Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod at lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Arnold. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho namang kaming nawalan. Pero bakit parang pinamumuka niya sa akin na siya lang ang nasasaktan noon? Lagi niyang pinaparamdam na para bang wala akong naging pagmamahal o pagmamalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Kung tutuusin ay ako nga ang dapat na mas masaktan dahil ako ang nagdala kay baby sa sinapupunan ko, pero hindi yon ang nakikita ni Arnold.
Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat na magiging anak namin. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabi na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang hindi ko na kayang tiisin pa ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko na kaya pang paulit-ulit na lamang nasaktan ang asawa ko. At nang gabi na yon ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin nang muli niya na naman akong saktan. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko at kagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Dumiretso ako sa bahay ng pinsan at kumari kong si Kate. Kaya lang, wala naman siya doon sa bahay pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Naku Alexa, pasensya ka na kung hindi ako makakauwi ng bahay ngayon. Tulog na rin kasi ang mga bata dito sa bahay ni nanay. Ayos lang, Kate. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya kasi pumunta ako dito sa bahay niyo ng 10 oras ng gabi. Ano ka ba? Walang problema doon. Ayun nga lang, si Ryan lang ang nandyan ngayon sa bahay. Nahihiya nga rin ako dito sa asawa mo. Ayoko na rin sanang tumuloy nung malaman ko kanina na wala ka pala dito. Kaya lang wala naman akong ibang mapupuntahan ng ganitong oras. Kaya nga dyan ka na magpalipas ng gabi sa bahay namin. Uuwi rin naman kami ng mga anak ko bukas ng tanghali. Ang sabi mo wala kang nadalang gamit, di ba? Oo, wallet at cellphone ko lang ang nabitbit ko nung umalis ako ng bahay namin. Kumuha ka muna sa mga pambahay ko dyan kung gusto mong magpalit ng damit. Naku, hindi na. Ayos lang naman ako dito sa suot ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag gusto mong magpalit ng damit, nandyan lang naman yung mga gamit ko. Saka pareho lang naman tayo ng size ng katawan kaya magkakasya sa'yo ang mga damit ko. Salamat talaga, Kate. Sus, wala yun. Nakausap ko na rin pala si Ryan kanina. Binilin ko na sa kanya na doon ka na lang sa kwarto namin matulog at doon na lang siya sa sofa. Isa lang kasi ang kwarto namin dyan sa bahay. Okay lang naman kahit ako na lang ang matulog sa sofa. Ako naman ang hindi papayag na ikaw ang hindi maging komportable sa pagtulog mo. Stress ka na nga sa asawa mo, pati ba naman dyan sa bahay namin? Mas stress ka pa? Hindi naman pwede yun. O basta, feel at home ka lang dyan. Ibababa ako na tong tawag kasi kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Wala kasing signal doon. Saka nilalamok na rin ako dito sa labas eh. O sige, salamat uli, Kate. Wala yun. Kita tayo bukas. Bye! Bye. Alexa, kumain ka muna oh. Pasensya na kung pritong itlog at longganisa lang tong naluto ko. Ito na lang din kasi ang laman ng ref namin. Oh, eto. Ayos lang, hindi ka na dapat nag-abala pa. Hindi rin naman ako nagugutom. Nako, kailangan mong kumain. Kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko to sa kanya na hindi mo ginalaw tong mga niluto ko. Sige na nga. Salamat, Ryan, ha. Saka pasensya ka na rin kasi naabala pa kita ng ganitong oras. Ayos lang. Wala rin naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga ito, umiinom ako ng alak mag-isa. Pampatulog lang. Ay, oo nga. Kumusta na pala yung pasasapisingin mo? Hindi na ba masyadong masakit? Hindi na masyado. Salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Ay, alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Arnold? Hindi pala first time yan? Bakit tinayaan mo pang maulit? Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at ayoko na tuluyang masira ang pagsasama namin. Tama naman siya na kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin eh. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin. Alexa, walang may gusto na mawala ang baby niyo. Kaya hindi mo yung kasalanan kasi hindi mo naman sinadya ang nangyari. Ay, ang mabuti pa, eto. Para saan tong bote ng alak? Uminom ka para kahit paano, marelax ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Mag-isang bote ka lang para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya. Papa Dudut, magkaklase kami ni Kate mula elementary hanggang high school at naging magka-schoolmate din noong college. Kaya naman naging malapit din kami sa isa't isa.
Kahit paano rin ay kaklose ko na ang naging asawa niya na si Ryan dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na mapakwento sa kanya at maglabas ng sama ng loob sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Arnold kung hindi si Kate lamang. Naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin na yon ni Ryan. Nang mga oras din na yon, Papa Dudut, ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alokin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yon para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon kung hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabi na yon. At dahil nga sa sobrang kalasingan ko noon ay hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni kumpare Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, nang magising ako sa tabi ni Ryan na wala nang kahit na anong saplot sa katawan namin ay kaagad akong bumangon at doon na rin siya nagising. Agad niyang kinuha ang mga damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis. Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala. Ilang beses kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Ryan ng gabing yon. Bakit hindi ako nag-iwan ng kaunting katinuan sa isipan ko at sarili ko? Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa at sa kumpare kong si Kate. Naiyak na lamang tuloy ako noon dahil sa nangyari at nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Noon naman, Papa Dudut, ay naabutan ko si Ryan na naghahain ng almusal sa lamesa. Nung una ay tahimik lamang kaming pareho habang nagkakape hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na yon. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa at sana raw ay maniwala ako na hindi niya intensyon na samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya at alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabing yon. Pareho naming ginusto yon, dala na rin ang spirito ng anak na nasa mga katawan namin ng oras na yon. Papa Dudut, sinabi ko kay Ryan na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Kate kinahapunan ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakukonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari. At halos hindi na rin kami magkibuan noon ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Pasamo sa pisngi, Alexa. Ang laki. Hindi naman masyado. Saka pagaling na rin naman to. Anong hindi masyado ka dyan? Malaki kaya? Mukhang malakas ang pagkakasampal sa'yo ng hayop na Arnold na yun ah. Lasing lang siya kagabi kaya niya ako nasaktan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Sigurado naman ako na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ka niya. Bakit ba kasi tinitiis mo pang makasama siya sa iisang bahay? Alam mo naman ang sagot dyan, Kate. Ayokong tuluyan na masira ang pagsasama namin. Kaya okay lang sa'yo na gawin kang punching bag ng asawa mo, ganon. Hindi naman ganon kasama si Arnold kagaya ng iniisip mo. Sigurado ko na kaya siya nagkaganon kasi hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng baby namin. Alexa, halos 1 taon na rin ang nakalipas mula nang makunan ka. Kahit hindi ko na-experience ang makunan o mawalan ng anak, alam ko naman na mali ang ginagawa niyang pananakit sa'yo. At mali ka rin na hinahayaan mo siyang saktan ka ng ganyan. Mahal ko si Arnold eh. Nandun na tayo sa mahal mong asawa mo.
Pero wag mo naman sanang kalimutan na mahalin ang sarili mo. Excuse sa inyo. Pinagtimpla ko kayo ng kape saka eto. May biko rin akong dala na binili ko sa naglalakong bata kanina. Ilalagay ko na dito sa lamesa ha. Oh, Ayan, salamat mahal. Kanina pa nga rin ako nagugutom eh. Alexa, eto ang kape mo. Tsaka ito, biko. Salamat, Ryan. Nga pala, mahal. Lalabas lang ako saglit. Nagyaya kasi si paring Oka na uminom kami sa bahay nila. O sige, basta umuwi ka kaagad. Saka huwag kang magpapakalasing masyado ha. Oo, mahal. Maiwan ko muna kayo. Sige, Alexa. Ang sarap talagang magtimpla ng kape ng asawa ko. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, Alexa. Ikaw ha, ayokong maririnig sa'yo na plano mo pang balikan yung gago mong asawa. Nandun na tayo sa nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng baby nyo. Pero hindi naman siya pwedeng habang buhay na ganon. At hindi rin pwede na sa tuwing magagalit at malulungkot siya, basta ka na lang niya sasaktan. Alam mo kung tutuusin, pwede mo nga siyang idemanda dahil sa ilang beses na pananakit niya sa'yo. Sakto kasi may kakilala akong abogado na pwedeng tumulong sa'yo. Ano, gusto mo ba tawagan ko na siya? Oy! Alexa! Aha? Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Bakit parang bigla ka na lang natulala dyan? Ano bang iniisip mo? Oh, wala. Ayos lang talaga ako. Sigurado ka? Oo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala! Ang ibig ko sabihin, alam mo naman na yung nangyari sa amin ni Arnold. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Wala naman. Nagtaka lang ako kasi parang bigla ka na lang natulala dyan. Kanina naman maayos tayong nag-uusap. May naaalala lang ako kaya siguro parang bigla na lang akong natahimik. Ay naku, kung ano man yung iniisip mo, sana hindi yan tungkol sa plano mong balikan yung gago mong asawa. Pag nagkataon ako, makakalbo na talaga kita kahit ninang ka pa ng panganay ko. Papadudod sa kabila ng pangungumbinsi ni Kate na huwag ko nang muli pang balikan ang asawa ko ay hindi ko rin po nasunod yon. Dumating din kasi si Arnold sa bahay ni na Kate para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsang ko na nandun ako kina Kate kaya doon din niya ako pinuntahan. Papadudot nakiusap si Arnold at halos umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa huli. Lumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko at hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa araw ng kasal namin sa simbahan. Na magsasama kami sa hirap at ginhawa at sinabi niya noon na gusto na niyang muling tuparin yon. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang mga araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga ako tuluyang nag-decide na sumama na sa kanya pauwi ng bahay namin. Papadudot, tinupad ni Arnold ang pangako niya na magbabago na siya at babawi na sa lahat ng mga naging pagkukulang at pagkakamali niya sa akin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na nga rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit pagaling siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong na mga pagkain sa akin kapag umuuwi siya. At dahil nga sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya. Muling naging maayos ang pagsasama naming dalawa.
Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko nagugustuhan nung umpisa pa lamang, Papa Dudut. Kumusta ka naman dito sa bahay nyo? Ayos naman. Ayos naman na ayos lang talaga? O nagkukunwari na ayos lang? Maayos lang talaga, Kate. Sabi ko naman sa'yo, nagbago na ang asawa ko eh. Alam mo, parang hindi ko kayang paniwalaan yan. Kaya ba palagi mo akong pinupuntahan dito sa bahay namin? Bukod dito sa masarap na merienda na palagi mong hinahanda kapag bumibisita ako, isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nandito ako, gusto kong makasigurado na hindi ka na sinasaktan ng gago mong asawa. Kate, wala ka nang dapat alalahanin sa akin. Mula nung bumalik ako dito sa bahay namin, hindi na talaga ako sinaktan ni Arnold. Never na rin niya akong nasigawan kahit isang beses. At siya pa ang mas madalas magluto kasi gusto niya raw talaga na makabawi sa akin. Naks naman, mukhang sineseryoso niya talaga ang pangako niya sa'yo ah. Pero wala pa rin ako masyadong tiwala sa asawa mo. Baka sa umpisa lang yung pagbawi ng pinapakita niya. Tapos sa mga susunod na araw, bumalik na naman siya sa pagiging walang hiya niya. Ikaw talaga, Kate. Ang hirap mong hingian ng sorry. Ganun talaga. Kapag nasaktan na ako, matagal bago ako magpatawad. Kaya nga takot lang ni Ryan na gumawa ng kasalanan sa akin. Uy, Alexa! Ayos ka lang? Sandali lang ha. Magbabanyo lang ako. Uy! Sigurado ka bang okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala lang to. Sumama lang bigla yung timpla ng tiyan ko. Sumama lang ba talaga ang timpla ng tiyan mo? O may iba kang gustong sabihin sa akin? Kilala kita, Alexa. Alam ko kapag may tinatago ka sa akin at hindi masabi-sabi. Kate, ang totoo kasi, buntis ako. Nag-pregnancy test ako kahapon at positive ang lumabas na resulta. Talaga? Congrats! Sa wakas, magkakaanak na kayo ni Arnold! Tama ba yung narinig ko? Buntis ka, Alexa? Nako, sakto. Nandito na pala yung asawa mo. O ibibigay ko na muna ang moment na to sa inyo. Aalis na ako para makapag-usap kayong dalawa. Congrats uli, Alexa! Tawagan mo na lang ako mamaya, ha? Sige, Arnold, una na ako. Bye! Totoo bang magkakaanak na tayo, Alexa? Arnold, bakit nakauwi ka na kagad dito sa bahay? Di ba dapat mamaya pa ang tapos ng shift mo? Alexa! Yung tanong ko muna sagutin mo. Totoo ba yung narinig ko? Totoo bang buntis ka? Oo. Woo! Salamat po! Sa wakas buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako! Woo! Uy, Arnold, huwag kang maingay. Baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at mareklamo pa tayo sa barangay. Nako, sorry. Sobrang natuwa lang talaga ako at hindi makapaniwala. Sa wakas, Alexa, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Alexa. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Papadudot ng ma-delay pa lang ako noon ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana ay hindi tama ang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na 2 guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. Gusto ko pa sanang ulitin kaagad yon pero alam ko na kaagad sa sarili ko na tama ang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon.
Alam ko na dapat ay maging masaya ako kagaya ng asawa kong si Arnold, Papa Dudut, kahit mahigit 1 taon din namin hinintayon mula nang makunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon dahil sigurado ako na hindi si Arnold ang ama ng pinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ryan ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ryan ay hindi ko sinabi ang hinala ko. Naging sobrang saya rin naman ni Kate nang tawagan ko siya at sabihin ko na totoo nga na buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Arnold ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya ng asawa ko. Papadudot nang makapanganak ako ay doon ko nakumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Arnold ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong namana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti, malaki ang pagkakahawig niya kay Ryan. Hindi tuloy buo ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yon at paano ako magiging totoong masaya kung ang tatay ng anak ko ay ang kumpare namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ryan na siya ang tatay ng anak ko. Dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tinanong niya kung sino raw ba talaga ang tatay ng anak ko at syempre maring ko yung tinanggi. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Arnold ang tatay ng baby ko. Kaya naman kaagad niya rin akong tinigilan. Papadudot ngayon ay magta3 taon na ang anak ko at habang lumalaki siya ay mas lumalabas ang pagkakahawig niya kay Ryan. Nagiging dahilan din yon para lamunin ako ng takot at konsensya. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin na kay Arnold ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? Naging mabuting kaibigan sa akin si Kate at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungaling sa kanilang lahat? Sana po ay matulungan niyo po ako sa problema kong ito at maraming salamat po sa pagpili nitong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan, lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel, 35 years old mula sa Tugigaraw. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut.
Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming iyon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan. Atsara? Oo, yun nga. Pipinan na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha? Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, wag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Monet, hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang. Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? O sige, lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao, para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo! Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, oh. Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho, eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon yung dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako.
Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet at wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan niyang pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po. Ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papadudot, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papa Dudut. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsabit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit. Hello? Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga nag-uunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, iilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Hala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Gano'n na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Monet, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya.
Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka, Monet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha. Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Lagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Oh, sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga rekados na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, nalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya ay naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo
ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang, pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagyaw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Bakit pa rin ang paket yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin, ha? Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Munit. Ano? Yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako. Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat dyan Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko, babalik na ako sa trabaho. Sige, Monet. Ikaw, mag-iingat ka rin dyan, ha? Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniiwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala
ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudot simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022, ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Ito na yata yung apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako. Sorry na mali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali. Dito nakatira si Monet? Oo. Monet! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tuguegarao kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yon? Si Leandro, katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi may nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Monet? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel, sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman, huminahon ka, naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga
pakialam dito? Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro! Tama na, please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba at higit sa lahat ay ayaw kong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin. At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan?
Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? gusto ko namang ipaalam sa iyo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa iyo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yun? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo. Kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon. Mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo. Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya. Para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero papadudot. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tignan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa.
Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, Papa Dudut. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel, Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan? Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet. Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko.
Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.